Pasok na sila. Ayan. Misma, doon ito. Arriba. Ito también. Ito. Con Sophie. Napasok na po sila. Sina Amir, tapos sina Misma. Dito sa kailang school. Ang school nila. Marami nang pasok lang sila dito. Ngayon, interview mo sila. Tres sa Amir. Tres sa pares po sila magkaklase, ano? Oo. Magkapatid, magkaklase po sila. También mismo? Oo, magkaklase. Hola, nervios? Mira. Sige. Oh, kaya ahora. Oh, tanongin mo na. Salita daw. Kinakabahan yung tatlo. Kasi alam nila na hindi madali. Pero alam ko naman kaya rin ito nila. Kasi sa una lang naman talaga kahit naman tayo mga bago pasok sa school. Andun yung magkita kasi sila din nakaka-miss kaso hindi naman may malayo na mention talagang ano tayo manibago. Yung school nila sa Wesleyan. So unang araw na pagpasok dito sila Misma at Amir ng klase sila. Yan po. Welcome! Misma's classroom. Ito yung kwarto nila. Wow! Sabi ni Chamame, wow! Ang dalawang klase na. Amir, aki. Nahiya si Amir magpunsaunahan. Kaya sa ulo daw siya. Nahiya doon si Amir. Nahiya. Dito sa ulo siya. Sa ulo siya upo. Si Miss pa naman sa unahan. Oo, di ba? Ito medyo nahiya si Amir. Ayan, nakapila si Amir ng kanyang upuan. ¿Quién hermano? Sí, ito hermano. School ay yung room ni maganda mga teachers sa Wesleyan. You may take your seat, Vivian. Ano, his name is? Vivian. Luis Sablier. Luis. You call him Luis here. You not call him Vivian here. Okay. Are you happy, Chamame? Si Chamame. Iba kasi nga doon sa dito. Start na siya mag-aral. First day of flag ceremony po ng dalawa. Ay yung mga Matingga family, brothers, ay ayan po si kinakaba yung dalawang magkapatid, si Vivian tapos si Misma. Ayan, pinakasot nila ng kanyang teacher. Ayan si Alina. Ayan sila yung flag ceremony din sila. Flag raising ceremony sila ngayong umaga. Ayan si Sophie, pangalawa. Mga klase niya. Marami rin pala nag-enroll dito sa Wesleyan University. Kasama yung mga parents. First day of classes kasi ngayon, kaya kasama yung mga magulang nila. Hello po, good morning! Ayan po, mag-start na po yung naririnig po ako dito. And doon sa weekend. Si Ma'am Chris. Okay, welcome to school year 2024-2025 mga anak. And pwede po ba yung mga parents natin ay
mag-stay na po sa gilid lang dito at sa gilid doon. For us to prepare na po for our flag raising ceremony. Our first flag raising ceremony. Yan po tayo sa gilid lang sa may mangga. Mga mamis na nandito po sa harapan. Yan, doon po tayo sa gilid lang. Ay, hindi po lumabas ng gate dahil day 1 naman ngayon. Dito po tayo sa gilid. Doon po sa may bubong. Aming Panginoon sa umaga ito, patuloy ko naman siya pupurihan at sasalamatan sa aming buhay. Panginoon, salamat sa napakabuting araw na ito, sapagkat ito, Panginoon, ay pasimula ng aming pag-aaral sa taong 2024-2025. Salamat, Panginoon, sa mga buhay ng batang ito, Panginoon. Alam namin na ikaw ang siyang nagdala sa kanila sa paaralang ito at alam namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na mag-iingat, gagabay at magpapala sa kanila samantalang sila ay narito, Panginoon, sa aming department. Maaari po ba, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan, ng kakayahan at talento, Panginoon. At kami, O Diyos, ay magsama-sama sa isang taon na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng paglalakay, punong-puno, Panginoon, ng pagmamahal sa bawat isa. At dalangin namin sa iyo, Panginoon, nawa, Panginoon, ay patuloy po silang puspusin ang iyong biyaya at pagpapala, samantalang sila, Panginoon, ay naririto sa Wesleyan University, Philippines. At dalangin namin, Panginoon, ang bawat guro na hahawak po sa kanila para, Panginoon, humubog sa kanila kakanungan. Dalangin namin ang patuloy na pag-iingat, ang patuloy na pagpapala, ang patuloy, Panginoon, na pagsama mo sa bawat guro upang sila, O Diyos, ay patuloy na magabayan sa kanilang pag-aaral. Nawa, Panginoon, alam namin na sila, O Diyos, ay galing sa bakasyon. Nawa, O Diyos, ay maihanda ang kanilang puso, ang kanilang buhay, Panginoon, sa isang taon na at ikaw, Panginoon, na siya tulay na mangunguna sa amin, maahayag sa aming buhay, upang ang mga batang ito, Panginoon, ay tunay namin na mapagpala, samantalang sila ay naririto. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Ang ating pong Bible verse na pagkakatayan ng ating devotion ay magmula sa Psalm 91:4. He will cover you with His wings under the feather of His wings during times of need. He is faithful. He will keep you safe like a shield or a guard. Thank you, Magdalena, sa pagbasa ng ating verse today. Children, listen to me. Everybody, listen to me. Sino yung nakakita na ng mother hen? Yung mother hen, yung manok. Yes, manok. Na may mga kitik. Oo, nakakita na tayo ng mother hen, di ba? Okay, alam niyo ba, children, yung mother hen, pag yung itlog pa lang niya, pag nasa nest niya, at yung mga itlog niya, kapag nang-itlog na siya, yung mga itlog niya na yun, hindi pwede galawin. Pinoprotect niya yun. From the very beginning na mga eggs pa lang yung mga itlog na yung mga anak niya. Okay? Pagka yung may kukuha ng egg niya, talagang, galit siya na ganyan. Hindi pwedeng galawin. And likewise, pag yung mga itlog na yun ay nag-chicks na, maging kitty na, nakikita na ba kayo ng mga kitty? Yung mga chicks? Okay, bababa na kasi yan sa lupa. At habang nasa lupa, alam niyo ba, children, pag merong bagay o yung mother hen ay nakaramdam na merong danger dun sa mga chicks niya, alam niyo ba gagawin ni mother hen? Tingnan niyo ko. I-open niya yung wings niya na ganyan.
mother hen. And yung mga chicks naman, ng anak, yung mga chicks, magkakabuhay doon kay mother hen. Tapos, pupunta sila lahat yung sa ilalim ng wings ni mother hen. At kapag nandun na lahat ng mga chicks, i-cover na sila ng mother hen. Para silang lahat ay safe sa anumang danger na nasa kapaligiran. You know what, children? Si Jesus, ganyan sa atin. Gusto ni Jesus, safe kayong lahat. And likewise, since nandito kayo ngayon sa school, and this is our first day of school year 2024-2025, kami mga teachers ang ginagamit ni Lord para ingatan din kayo. From the very first day, we always want you to be safe all the time. Okay? So, gusto namin mga anak na habang nandito kayo, nakastay kayo, hanggang sa makatapos kayo ay safe kayo. Okay? Just like our Lord Jesus wants you to be safe all the time. Kaya nga mga anak, pag tinawag o pinaalalahanan ng mga teachers, ng mga parents dito sa school, and even at your home, laging makikinig sa mga mami at sa mga teacher, sa mga daddy, sa mga lolo, for you to be safe all the time. Okay po ba yun? Okay, have a blessed school year 2024-2025 and welcome everybody. Good morning po sa lahat ng ating mga parents din na nandito ngayon, and salamat for entrusting us your children. God bless us all. Ako'y Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisa, na may ingat, katarungan at kayayaan, na itinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, ng katao, ng kapalikasan at sa kabansa. Bayan, iibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilaan, tahanan ng aking langit. Kinukukupa ko at tinutulungan upang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, darasan ang buong katapatan. Iaalay ko ang aming buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. By 2029, Wesleyan University Philippines is the leading Filipino university imbued with Wesleyan spirituality. It is internationally recognized for providing high-quality education and has a shared culture of social responsibility. To produce proactive 21st century learners, honed by a high caliber and conscientious faculty and staff, using state-of-the-art facilities and guided by the principle of inclusive education. To foster successful partnership with the stakeholders and sustainable linkages with the community, and to be at the forefront of conducting
innovative research as a testament to our shared responsibility in nation building. The university mission, proclaiming and upholding Christian ideals and the democratic principles for which it stands, Wesleyan University commits to promote transformative leadership, evidenced through effective and transparent governance ruled by social commitments. Harmony, pagkakaisa, spirituality, spiritualidad, accountability, pananagutan, and competence, husay. Are you excited? Okay, just to remind you of our activities for today. So ngayon, we just finished our flag raising ceremony, and then you will go to your respective classrooms later after this announcement, and then you will have your orientation by your advisor in your homeroom. Okay? And then at 9:30, mga 9:15 po, mga ma'am, 9:15, mag-stand na po yung mga bata. Hanggang quarter po, o mga 9:40, pupunta na po tayo lahat sa chapel. So our dear parents, siguro po na-send naman po sa inyo yung activities natin for the week, di ba? So, pwede po, we are also inviting you to join us dun po sa chapel for our convocation today at 10 a.m. So 9:40 po, lahat po ay pupunta na tayo sa chapel for our convocation. Okay? Meron daw announcement si Sir Mario, agad-agad. Sir Mario? Okay. I-acknowledge na natin ang mga bata dito ng mabilisan bago tayo bumalik. Sila po yung mga next summer Sports League. Hello. Good morning to everyone. Buenos dias. Pagpapatuloy natin vlog, pupunta. Atin po tayo ng classroom meeting po ng ako po nakatawa kay Sophie. Bawat po sa amin ay parang ako daw yung guardian muna for time being kay Sophie. Yun. So mag-attend ako ng meeting, classroom meeting kay Sophie. Pupuntahan ko na po yung classroom ni Sophie. Saan? Classroom ni Sophie doon sa umpisa. Doon sa unahan. Sige. Kayong dalawa, doon kayo. So pupuntahan ko na. Ihatid kita ha? O sa ikaw kasi. Puntahan na natin yung room po ni Sophie kasi pa ako mag-representative para sa meeting po ni Sophie. Ito po yung sasakyan ni Roel. Ito po yung room po ni Sophie. Yung first, yung room 1 po. Ito po. Ito pa ako mag-ati ng meeting. Mamaya kwento ko sa kung ano na pag-usapan. Sophie.
meeting. Oo. Sophie! 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 Vamos! Puesto ba bolso? Yan, basta kami. Tapos na rin po yung meeting. So dyan guys, gusto ko rin ipaliwanag sa inyo na nananamit akong president po sa aming homeroom PTA officers po. So ayaw ko sana kaso wala akong magawa. So what to do, ayan po. Kaya namit ako. Yung pauwi na rin po kami tapos na po yung meeting at kasama ko na rin po si So. Mañana, you hablar to mama. Sabi ako si Sophie na bukas magdadala siya ng photo notebook. Arriba, reunion kami. So dito na po kami sa sakyan na naging homeroom PTA president nga ako kahit ayaw ko pero wala akong nagawa dahil nga tayo ibinoto ng ating mga teachers, ating mga parents. So ngayon nga napag-usapan nga yung mga requirement na kailangan ng mga bata na dalhin starting tomorrow at by next week. Yun nga yung pinaliwanag din ng teacher yung subject na nabawasan na lang, 5 subject na lang ang kanilang pag-aaralan ngayong taon. So ayun, mabait naman yung bata. So kaya masaya ako kasi ngayon na marami natutunan at maraming naging kaibigan yung mga bata dito sa kanilang mga klase. So dyan guys, nakatapos ang ating vlog ngayong araw na to. Maraming salamat at Diyos.